Ayan, so habang inaantay po natin yung iba. Okay, so umpisa na natin yung discussion natin ngayong araw, no? Ayan. Okay, so dito na tayo sa topic natin na tinatawag po nating jail or prison. Okay, so ano na tayo, no? More on Bucor manual tsaka BJMP manual na lang po yung itatopic natin ngayong araw. Ayan. Okay. Okay, sir. Una sa lahat, no, ano po ba ang pinagkaiba, okay, ng tinatawag po nating jail, okay, tsaka yung tinatawag po nating prison. Okay, so dapat natin kung ano yung pinagkaiba ng mga to. Okay? So saan ba natin matatagpuan yung tinatawag po nating jail? Okay, at saan po ba natin matutugpuan okay yung tinatawag nating prison? Okay, so let's differentiate these two. Okay, una, okay, pag-usapan po muna natin yung kanilang ah yung kanilang origin. Okay, no, oops. Ayan. Okay, pag-usapan muna natin yung kanilang origin. Okay, una, okay, yung tinatawag po nating difference. Okay, different and difference. Okay, tsaka yung tinatawag po nating jail and prison. Okay? Pag sinabi nating origin class, no, ano po ba ang salitang kanilang pinanggalingan o pinagmulan, no, yung tinatawag po nating etymology. So, from the word jail, no, yan po ay nanggaling talaga sa dalawang salita, no, French at yung tinatawag po nating Spanish. Okay, French and Spanish. So, pag tinanong kayo, sir, ano po ang binigay ng French sa salitang jail? So, ang binigay niya po is yung tinatawag po nating gaol. Okay, pag Spanish naman ang tinanong, ang kanya naman binigay ay yung tinatawag po nating haulo. Okay, haulo. Okay, sir, pagdating naman sa prison, okay, ang nagbigay naman po ng salita dito ay yung tinatawag nating Latin word. So, ang binigay niya naman is yung presidio. Okay, presidio. Okay, sir, ngayon, pag tinanong kayo, what is the agency handle the jail and what is the agency handle the prison? Okay, so i-differentiate din natin yung dalawang yan. Okay, pag agency ang pinag-uusapan, tandaan nyo ha, BJMP po ang nag-handle sa tinatawag po nating jail. Okay, but the prison, ito po yung tinatawag po nating Bureau of Prison. Okay, Bureau of Prison dati. Pero nung dumating yung tinatawag po nating Executive Order 292, okay, yung administrative code natin dito sa Pilipinas, napalitan po ang pangalan ng Bureau of Prison to Bureau of Correction. Okay, napalitan po ang pangalan yung tinatawag po natin Bureau of Prison to Bureau of Correction. Okay, sir, pag tinanong naman kayo, ano naman po ang department, okay, na nag-handle dito sa mga dalawang bureau, sa dalawang agency na to, na which is itong mga department na to, it serve as administrative function of these two bureaus. Okay, sa pag-department ang tinatanong, tandaan mo ha, pag BGMP yan, automatic DILG po ang merong administrative function po dyan. Pero pag sinabi natin Bucor, okay, that is the Department of Justice. Okay, sir, pag tinanong naman kayo, ano naman po yung batas, okay, na nag-create o gumawa, okay, sa mga bureau na to. Okay, pag nag-create ang tinanong, okay, ang nag-create ng tinatawag po nating jail is the RA 6975. Pero sir, ang nagreforma po ng batas na ang nagreforma po ng bureau na to o nagre-organize po ng bureau na to at inayos niya po yung organisasyon akin ng tinatawag po nating BJMP, that is the RA 92, RA 92, 9263. Okay, RA 9263. Okay, sir. Pag tinanong naman kayo, sir, sa tinatawag po nating Bucor, okay, ang batas po na gumawa dito is walang iba kundi yung Act number 1407. Okay, Act number 1407. Okay, so pag reorganize naman ang tinanong, that is the RA, okay, RA 10575. Okay, so that is RA 10575. Okay, sir, ngayon, ang tanong, kailan po sila na-reorganize o kailan po ito na-establish okay, yung dalawang bureau na to? Okay, so tandaan po natin yung taon kung kailan po sila nagawa, okay, or na-establish. Pag jail ang tinatanong, no, it was established on January 2,
Okay, 1991. Okay, pero pag sinabi po nating Bucor, no, it is established to November 1, okay, November 1, 19, yan, 1905. Okay, so that is November 1, 1905. So ngayon, sir, what are the powers of these two bureaus? Okay, pag power naman ang tinatanong, yan. Power naman po ang tinatanong. So tandaan natin ha, ang kanilang kapangyarihan is kaya po nilang i-detain o hilong sa kanilang bilangguan yung mga tinatawag po nating mga detainees. Detainees. Sir, pag sinabi nating detainees, sir, gaano po sila katagal makukulong sa loob ng BGMP? So tandaan natin ha. Okay, so meron po silang kapangyarihan na mag-detain ng mga tao na meron pong sentensya na below 3 years. 3 years below. Bukod dyan, sir, sino pa po ang pwede na lang ikulong? Yung mga tinatawag po nating under trial. Okay, under trial. Okay, ano pa, sir? Under investigation. Investigation. At yung tinatawag po nating awaiting final, okay, final judgment. Yan, awaiting final judgment. Okay, so tandaan natin ha, bago mo ipakulong ang isang tao sa loob ng tinatawag po nating jail, so kailangan niya po ng tinatawag nating commitment order. Okay, so that is commitment order. Okay, sir? Pag ang tanong naman is yung tinatawag po nating prison, okay, so sila po ay merong kapangyarihan na ikulong yung mga tinatawag naman po nating prisoners. Prisoners. So when we say prisoners, sir, sino po yan? Ito po yung mga tinatawag nating national prisoners or insular prisoners na kung saan ito po ay convicted, okay, in more than, more than 3 years. Yan, more than 3 years. Sila po ay tinatawag nating insular or national prisoners. So, ayan po yung pinagkaiba nilang dalawa. So, ngayon, sir, para legally mailagay mo naman sa loob ng bilangguan, okay, yung isang tao, kasi meron na po siyang sentensya, siya na po ay merong final judgment, ang binibigay naman po natin dito ay yung tinatawag po nating mitimus. Okay, mitimus order. Okay? So next, sir, dito naman po tayo sa tinatawag nila nating jurisdiction. So what is the jurisdiction, okay, of the jail and prison? Okay, jurisdiction. Yan. So dito naman tayo sa tinatawag nating jurisdiction. So, tandaan natin ha, ang mga kulungan na hinahandle at pinamumunuan ng tinatawag po nating BJMP is yung mga tinatawag po nating city jail, municipal jail, tsaka yung tinatawag po nating district jail. Sir, ano po ang ibig sabihin ng district jail? Pag sinabi nating district jail class, ganito yan. Ito yung kulungan, okay, na kung saan ang kanyang pinagsisilbihan is two or more city or municipalities. Ibig sabihin, dalawang bayan, dalawang munisipyo, okay, ang sakop ng ganyang klaseng kulungan. No, yan po yung tinatawag nating city, yan po yung tinatawag nating mga district jail. Pero pag sinabi po nating class, no, pag sinabi po nating prison, ang kanya namang pinagsisilbihan o pinamumunuan ng mga kulungan is yung mga tinatawag po nating 7 prison and penal farm. Okay, 7 prison and penal farm. Okay, so 7 po yan, no? Meron sa Davao, okay, meron sa Palawan, no? Meron sa tinatawag natin Occidental Mindoro, meron sa Leyte. So 7 yan, so 7 yung mga yan. So dati, ang tawag po natin dyan ay mga prison and penal colony. Okay, pero dumating yung tinatawag po nating bagong batas, no? That is the Batasang Pambansa 29, Batasang Pambansa 29, ang sabi, dapat daw palitan na yung ating pangalan. So ginawa na po nilang prison and penal farm. Okay, so hindi na po natin ginagamit ngayon yung tinatawag nating prison, okay, and penal colony. So now, okay, so next, sir, is yung tinatawag naman po nating national head. Yan, national head. Okay, national head. Okay, so pag sinabi nating national head,
Sino po ang namumuno sa tinatawag nating jail at ano po ang tawag sa namumuno sa tinatawag po nating prison? Okay, unahin muna natin yung tinatawag nating position. Okay, rank. Ano pa sir, yung tinatawag nating insignia, tsaka yung kanilang mga termino or term. Okay, yung tenure na tinatawag. Okay, sir, ang pag-position ang tinatanong dito sa tinatawag natin BJMP, tandaan natin na ang pinakamataas na position dito ay tinatawag po natin Chief BJMP. Okay, BJMP. Okay, sir, pag tinanong naman kayo, what is the rank of the Chief of BJMP? So that is Jail Director. Yan, Jail Director. Pag tinanong naman kayo, sir, ilan po ang kanyang insignia o ilan pong bituin ang nakikita niya sa kanyang taas ng kanilang mga balikat. So that is what, sir? 2-star. Okay, 2-star. Okay, 2 stars. Sir, pag sinabi naman nating term, gaano po siya katagal mamumuno okay sa ganyang klaseng posisyon? So that is 4 years. Yan, 4 years. Okay, sir, pag tinanong naman kayo dito sa tinatawag po nating Bucor, no, ang pinakamataas po na posisyon dito ay tinatawag nating Director General. Yan, Director General. Ano po ang rango? Undersecretary. Okay, yan. Undersecretary. USEC. Yan, Undersecretary. Okay, sir. Ano naman po ang kanyang insignia? So that is 4 stars. Okay, and lastly, yung kanyang termino naman ay 6 years. Okay, so ayan po yung pinagkaiba nila, no? Sir, pagdating naman dito sa tinatawag nating local head, okay, ano po ang tawag sa mga posisyon sa mga namumuno sa tinatawag po nating 7 prison and penal farm, tsaka yung tinatawag nating city, municipal, and district jail. So tandaan natin ha, ang mga namumuno dyan ay tinatawag po nating warden, okay, pagbabae naman, wardress. Yan, wardress. Okay, wardress. Okay, sir, how about the Bucor or the prison? Ang namumuno dyan, class, ay tinatawag nating mga superintendent. Okay, superintendent. Okay? So, sir, ano naman po ang tawag natin sa kanilang mga personnel? Okay, pag personnel ang pinag-uusapang class, okay, sa jail, no, mga tinatawag po natin yung mga jail officer. Okay, jail officer. Ngayon sir, ilang taon po ang pwede mag-apply sa loob ng BJMP? So tandaan nyo na ha, not less than 21 years old and not more than 30 years old. Okay sir, paano naman po dito sa tinatawag nating prison? Pag prison ang tinatanong class, dalawa ang tawag dito sa kanilang mga ranggo, no? Dalawa kasi ang sakop niyan. Ano yan sir? Yung isa at tinatawag po nating correction officer. Yung isa naman ay tinatawag nating mga technical officer. Yan. Correction officer and technical officer. Ngayon, pag tinanong kayo, ilang taon po ang pwede mag-apply dyan, sir? Okay, yung ang taon dito, class, na pwede mag-apply dito is not less than 21 years old and not more than 40 years old. Okay? Not less than 21 years old and not more than 40 years old. Okay, sir. Sumunod naman, yung kanilang mga tinatawag nating person deprived of liberty o yung mga PDL na tinatawag. Ano po ang kulay ng kanilang mga kasuotan? Okay, color of PDL. PDL. So tandaan natin dito ha. Pag jail ang pinag-uusapan, iisa lang po ang kulay ng kanilang mga uniforme. Yellow. Okay, sir. Dito naman po sa tinatawag nating prison, tatlo. Depende po sa kanilang sentensya. O sa natitira, okay, sa kanilang mga sentensya. Okay, una sir, pag yung isang preso ay nakalagay sa maximum security compound or maximum compound, tandaan natin ha, ang kulay po ng mga kanilang kasuotan ay tinatawag nating tangerine, hindi po orange. Okay, tangerine. Sir, paano naman po pag medium? Pag medium ang itatanong sa inyo sa exam, okay, ang kulay po ng kanilang kasuotan ay blue. Okay, so sir, how about the minimum? Yung halimbawa, sir, meron na lang po silang 6 months left okay sa kanilang sa kanilang sentensya. Okay, sila po ay malalagay sa tinatawag nating minimum security compound. Okay, sir. Ngayon, ano po ang kulay ng kanilang mga uniform? Okay, ang kulay ng kanilang mga uniform ay kulay brown.
Okay, so ayan po yung pinagkaiba, okay, ng tinatawag po nating jail and prison. No, ayan po yung pinagkaiba, okay, ng tinatawag nating jail and prison. So now, sir, let's back on the slides. Ayan. Okay, sir, ulitin natin, no. Kailan nga ba natin matatawag na insular prisoner or national prisoner yung isang tao? So, tandaan natin ha, pag siya po ay nakakulong sa National Penitentiary sa Pilipinas, no, which is the Bucor. Okay, so now, gaano po siya katagal makukulong dito? So tandaan lang natin, ito lang yung pinakapunto dyan. Basta ang preso is makukulong ng 3 years and above, 3 taon higit pa, no? Yan po ay tinatawag nating national prisoner or insular prisoner. Okay, sentence 3 years, okay, to life imprisonment. 3 years and 1 day to life imprisonment. No? 3 years and above, automatic national prisoners na po yan. Sir, sino naman po yung tinatawag nating mga provincial prisoners? So ito lang, class. Ang kulong lang neto, okay, ay nagre-range lang po ng mula 6 months in 1 day to 3 years. Okay? 6 months or 1 day to 3 years. Okay, so sir, ngayon, ano po yung kailangan namin malaman when it comes to the provincial prisoners? Kasi ang sabi mo kanina, pag sinabi nating BJMP, ang kaya lang hawakan nila is yung tinatawag nating municipal jail, city jail, tsaka yung tinatawag nating district jail. Eh sino naman po ang nag-handle ng tinatawag nating provincial jail o yung mga nakukulong dyan ay tinatawag nating mga provincial prisoners? So tandaan natin ha, ang nag-handle po neto, ang namumuno po neto at ang may jurisdiction po neto ay walang iba kundi yung tinatawag po nating provincial, okay, provincial government. Okay, government. At pag sinabi po nating provincial jail, ayan, provincial jail, okay, saan po sila under, sir? No? Under po ito sa Office of the Governor. Office of the Governor. Yan. Okay? So, yan po yung tinatawag nating provincial jail. So, tandaan lang natin yan. Okay? So, next, sir. Dito naman po tayo sa tinatawag nating city prisoner. Okay, sir. Usually, gano'ng katagal okay, ang mga nakukulong sa tinatawag nating mga city jail or yung mga nakukulong dyan ay tinatawag nating mga city prisoner. So, ito lang yung tandaan nyo dyan, no? 1 day, okay, to 3 years. 1 day to 3 years. No? 1 day to 3 years of imprisonment. Yun lang. Okay, usually dyan class, no, it is the case here is usually filed in MTC. Okay, pero pag halimbawa sir, meron po tayong tinatawag na preliminary investigation na kailangan po na tinatawag natin preliminary investigation. So ito po ay dinadala naman natin sa tinatawag nating regional trial court. Okay, so next sir, how about the municipal prisoner? Pag sinabi naman nating municipal prisoner, ito lang yan, no? 1 day to 6 months only. No, 1 day to 6 months only. So sir, saan po dinadala yung ganyang klaseng kaso? So dinadala lang po yan sa loob ng municipal trial court. Okay? Municipal trial court. So now sir, let's discuss the classification of prisoners, no, according to the degree of the security. Okay, una meron tayong tinatawag na super maximum security prisoners. Okay, so ito class, pag sinabi nating super maximum security prisoners, wala po tayong ganito dito sa Pilipinas na hindi po yan applicable pagdating dito sa Pilipinas. No, applicable lang po ito sa ibang bansa, no, katulad po ng USA. So ngayon sir, anong klaseng preso po ba yung tinatawag nating super maximum security prisoners? Ganito yung class. Ito yung mga preso na kung saan pag sila po ay nakalabas, automatic no magkakaroon po talaga agad ng gulo. Usually, ang mga super maximum security prisoners, yan po ay mga leader ng mga organized criminal group o kaya leader ng mga gang. Katulad po ni Al Capone. Okay? So, it is the prisoners na pag halimbawa, nakakita po siya ng mga tao sa labas or mga kasama niyang nakakulong sa isang prison compound, automatic magkakaroon po ng gulo. Okay? So, ganyan po yung tinatawag nating super maximum security prisoners. Ayan. Okay, sir.
How about the maximum security prisoners? Pag sinabi naman nating maximum security prisoners class, na ito naman po ay applicable na sa ating bansa, no? So, anong pinagkaiba niya sa super maximum security prisoners? Ganito yan, class. Ang maximum security prisoners, ang super maximum security prisoners kasi hindi talaga totally pinapalabas sa kanilang selda. Pero ito, pwede po silang makalabas sa kanilang selda, pero bawal po sila sa labas ng compound. Okay? So, ibig sabihin, pwede lang sila makalabas within the establishment lamang. No, hindi po sila pwedeng lumabas sa labas ng kulungan, no, sa labas ng compound, prison compound. Okay? So, bakit, sir? Ganon din kasi, no, katulad din po siya ng super maximum. Bakit? Pag nakakita po siya ng mga kasama, automatic magkakaroon po ng danger, magkakaroon po ng kaguluhan. So usually ito po yung mga tinatawag nating mga troublemakers. Okay? So, sir, ibig sabihin pwede po pala silang magtrabaho. Oo, pwede silang magtrabaho. Pero magtatrabaho din sila sa loob ng kulungan o sa loob ng tinatawag nating compound. Pero hindi po sila pwedeng dalhin sa labas ng compound. Okay, sir. How about the medium security prisoner? Ganito naman yung class. Ang medium security prisoners, pwede po silang lumabas sa labas ng compound, pwede rin po silang magtrabaho sa loob ng compound, pero meron pong magbabantay with supervision. Pinapayagan po natin sila na lumabas sa labas ng kulungan para magtrabaho, pero meron pong nagbabantay. Ngayon, sir, ano po ang pinagkaiba ng tinatawag nating maximum security prisoner at yung medium security prisoner? At sino-sino ang nakalagay sa maximum security prisoner at sino-sino yung mga nakalagay sa medium security prisoner? Okay, ito yung class. Ang maximum security prisoner class, ito po yung mga tao, okay, na usually, ang kanilang sentensya is yung tinatawag nating death penalty, ano pa sir, life imprisonment, o kaya yung tinatawag nating reclusion perpetua. Okay? Yan. So, ibig sabihin, ito po yung mga preso na nakagawa ng mga tinatawag nating heinous crime. No? Sir, ano naman po yung madalas na nakikita natin na nilalagay sa medium security compound or the medium security prisoners? Ito naman sila. Ito po yung mga mayroong sentensya na reclusion temporal. Usually, it is the first time offender and also mga newly arrived inmate. Ibig sabihin, mga bagong datuing sa loob ng kulungan. Okay? Tsaka mga ano yan, no? Mga unang beses pa lang nakagawa ng krimen. Okay, sir. Sino naman po yung tinatawag nating minimum security prisoners? Ito naman, class. Ito yung klase ng mga preso. Okay, na kahit hindi po sila kailangan bantayan, okay lang. Okay, okay lang po silang magtrabaho sa labas na walang bantay, okay lang po silang pumasok, okay, na walang bantay. It is open condition. Wala pong kahit anong klaseng bantay sa kanila. Kasi meron na pong tiwala, okay, ang mga nagbabantay sa mga taong yan. Okay, sir. Sino-sino naman po ang mga nakalagay sa minimum security compound? So, ito naman yung class. Usually, ang mga nakalagay sa mga minimum is yung mga meron na lang 6 months na tira sa kanilang sentensya. Ano pa sir, yung mga tinatawag nating handicap. Okay, mga halimbawa, pipe, no, mga bulag, okay, yung mga merong kapansanan. Okay, ano pa sir, yung mga tinatawag nating senior citizens, no? Usually ito po ay mga 65 years old and above. So diyan po sila nilalagay. Okay, so diyan po sila nilalagay. Ayan, sir, paano naman po pag halimbawa ganito ang nangyari? Ang ginawa ng isang preso is heinous crime. Punishable po siya ng reclusion perpetua. Tapos, siya po ay first time offender. So saan po namin siya ilalagay? Maximum ba? Medium ba? Or minimum ba? Tandaan nyo ha, heinous crime ang kanyang ginawa. Tapos siya po ay first time offender. Ganito po ang gagawin dyan. Ilalagay muna natin siya sa maximum security compound sa loob ng 5 taon. Okay, pag natapos na po ang 5 taon dyan, tsaka po natin sila ililipat sa medium security compound. Okay, para tapusin ang kanyang sentensyang natitira. So, ganyan po yan. No, ganyan po yan. Pag halimbawa naman, sir, nag 6 months na lang po ang kanyang, ang kanyang sentensya, no, 6 months lang po ang kanyang sentensya, ililipat naman po natin sila sa tinatawag nating minimum security compound. So, ganyan po naglilipat-lipat yung mga prisoners dyan. Okay? So sir, sino-sino naman po yung mga tinatawag nating mga classification of inmates
according to the privilege. Ayan. Okay, so meron po tayong apat ditong tatandaan. So meron po tayong apat ditong tatandaan. Okay, so yung mga tinatawag nating third class inmates, no, second class inmates, first class, tsaka yung tinatawag nating colonies. Okay, sir. Katulad lang kanina, halos parehas lang sila. Pero ito kasi, ang pinag-uusapan dito is yung tinatawag nating mga privilege. So, sir, ano yung klaseng inmate ang hindi masyado talagang nabibigyan ng tinatawag nating privilege? Ibig sabihin, ito po ay laging nakakulong. Okay, ito po ay laging nasa loob ng selda, solitary confinement kasi pasaway. Sila po yung tinatawag nating mga third class inmates. Okay, so when we say third class inmates, ito po yung mga preso na mga tinatawag nating mga habitual delinquent. Paulit-ulit gumawa ng kasalanan, paulit-ulit na nakakulong sa loob ng Bucor. Usually that is the 3 times or more na ano pabalik-balik sa loob ng Bucor. So, ang ginagawa natin is kinukulong po natin sila or nire-rate po natin sila as mga third class inmates. So, itong mga to, hindi po natin sila madalas pinapalabas, na hindi po natin sila madalas binibigyan ng privilege. Okay? So sir, sino naman po yung tinatawag nating second class inmates? Ang second class inmates naman class, ito po yung mga na-demote, halimbawa may ginawang kakaiba, no, hindi nagpakabait sa loob ng kulungan, mga na-demote from first class. Okay? Tapos, sino pa yan sir? Yung mga na-promote naman galing sa third class. Okay, so yan po yung mga, dyan po natin yan nilalagay. At usually, ang mga nilalagay din po natin dyan is yung mga tinatawag natin first time offender at yung tinatawag natin newly arrived inmate. So that is the second class. Sir, sino naman po yung tinatawag nating first class inmates? Ganito naman yung class. Ang first class inmates, yan po yung mga na-promote from second class. Kasi mabait. Okay, usually yan po yung mga nabibigyan ng tinatawag nating GCTA. Okay? So yan po yung mga ano na malapit ng maging colonies. So sino naman po yung tinatawag nating colonies? Ito yung ito po yung pinaka mataas na klase ng mga nakakulong. Okay, bakit sir? Bakit sir? Ganito na lang yan. Ito yung mga preso na nakapag-serve na ng at least 7 years of their sentence. Okay, tapos naging mabait po sila sa loob ng kulungan. Okay, tapos meron po silang tinatawag na GCTA. Ayan, so automatic ikaw po ay mapupunta sa colonies. Ngayon sir, pag pinag-uusapan po natin, ano po ba yung mga nagiging privilege ng isang colonies? Bakit siya po yung tinuturing na pinakamataas na klase ng preso? So ito po kasi yung pwedeng makuha dyan. Okay, so pag sinabi po nating privilege of the colonies, ito po yan. Number 1, automatic commutation to 30 years of life imprisonment. No, halimbawa, kung ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na maging isang colonist, kung ikaw ay merong sentensya na ang sentensya mo is life imprisonment or yung tinatawag nating reclusion perpetua, okay, dahil 40 years po ang maximum niyan, automatic kung ikaw ay colonist, mababawasan po yan ng 10 taon. So, ibig sabihin, 30 years na lang po ang kailangan mong iserve. Okay, pag ikaw ay naging colonist. Pangalawa, sir, kung halimbawa ikaw po ay naging mabait, meron kang tinatawag na GCTA, binigyan ka ng ating mga Director General, okay, ng tinatawag nating GCTA, automatic kung ikaw ay mabait, automatic every month, meron pong mababawas sa'yo na 5 araw kada buwan sa pagiging mabait mo. Okay, sir? Yung pangatlo naman, pwede ka pong magsuot ng mga civilian clothes na hindi mo po kailangan magsuot ng brown, blue, tangerine. No, ikaw as a colonist, pwede mong gamitin yung kung anong gusto mong damit na suotin. Okay, civilian. Ano pa, sir? Pwede mong dalhin ang iyong mga pamilya sa loob ng bilangguan. No, habang sineserve mo yung kaso mo, pwede mo silang ayain doon sa loob, no, doon kayo matulog, okay, doon kayo magsama-sama, okay lang. Okay, ano pa sir? Subsidy from the government. Ano bang ibig sabihin yan? Ganito lang yan. Okay? Pag sinabi kasi nating government subsidy, every month, as a colonist, may marireceive kang allowance galing sa ating gobyerno. Okay, so makakatanggap ka po ng monthly allowance galing sa ating government. And also, transportation allowance. Kasi pag sinabi kasi nating colonist, kahit saan ka pumunta, okay lang. Okay, basta ikaw ay bumalik.
No, yun yung pinaka ano dito, yun yung pinaka rules dito. Kahit saan ka magpunta, mag-travel ka man, okay lang. No, bumahay ka man, okay lang. Basta bumalik ka. Okay? So para yung mga travel ano nila, travel expenses nila, binabalik po ng ating gobyerno yan. Kasi binibigyan din po sila ng tinatawag nating transportation allowance. Okay, sumunod sir, number 7. Ayan, number 7, meron po diyang tinatawag na use of prison facilities. So when we say use of prison facilities, ano po ang ginagawa dito, sir? So ibig sabihin, ganito lang yan, class. Pwede po nilang gamitin lahat ng mga facility sa loob ng bilangguan. Halimbawa, gusto nilang gamitin yung tinatawag nating workshop facility, pwede po nilang gamitin yan. Gusto nilang magbasa, pwede po silang pumunta sa library. Akin nang hindi na kailangan magpaalam. Ano pa, sir? Training facility, halimbawa, meron silang gagawin dyan, okay lang, no? Pwede po, malaya po silang magagamit yan. Akin na walang nagbabawal. And also, sir, pag halimbawa itong mga colonies na to, malapit na po silang makalaya. Ayan. Okay, so malapit na po silang makalaya or makakalaya na po sila. Anong gagawin dyan sa kanila, sir? Pwede po silang mag-stay sa loob, pwede rin silang umalis. Okay, sir. Pag nag-stay sila sa loob, ang gagawin ng ating gobyerno ganito. Pwede po nilang payagan na dalhin ang kanilang pamilya para doon na pumanirahan at magtayo ng sariling tahanan sa loob ng kulungan. Okay, sir. Ano po ang tawag natin sa ganyang klaseng programa? Yan po yung tinatawag nating homestead. Okay, homestead land. Okay? So, ibig sabihin, kahit malaya ka na, tapos na ang iyong sentensya, pwede ka pong manatili sa loob at dalhin ang iyong pamilya at doon na po kayo mamuhay. Okay, doon na po kayo magtatayo ng panibagong buhay. Okay, at the same time, okay, pwede mong gawin diyan yung yung bagong bahay niyo naman. Okay, so yan po yung mga benefits na tinatawag po nating colonies. Ayan. So yan po yung mga benepisyo ng mga colonies na tinatawag natin. Sumunod sir, dito naman po tayo sa next topic. Okay, so kanina nabanggit na natin to. So natin to ha, nabanggit na natin to. Ayan. Okay, so dito tayo sa tinatawag po nating sa tinatawag po nating Command Group of the Bureau of Correction. So by the way sir, okay, pag tinanong pala kayo, ano po yung batas no, na nagbago mula sa tinatawag po nating penal colony, yung mga handle po na tinatawag nating Bucor, okay, to penal farm. So tandaan natin ha, that is the BP 28. Okay, that is the Batasang Pambansa 28. Okay, ito po yung nag-rename from penal colony to to penal farm. Okay, from penal colony to penal farm. Okay, so sir, ngayon ang pag-uusapan natin ay yung tinatawag po nating command group, okay, ng Bucor. Bucor Command Group. Yeah, so let's discuss the Bucor Command Group. Okay, sir, pag tinanong kayo who is the first in command, so tandaan lang natin ha. Ang first in command nila ay tinatawag po nating Director General. Okay, Director General of Bucor. Okay, sir, pag tinanong kayo anong rango, that is Undersecretary. Okay, sir, pag-insinya ang tinanong, so that is 4 stars. Okay, sir, ano naman po ang kanyang term? So, ang term po neto is 6 years. Ayan, so ang term po niyan is 6 years. So, ngayon, sir, ano naman po ang tawag natin sa kanyang second in command? Okay, ang second in command niya ay yung tinatawag po nating Deputy Director for Administration. Okay, Deputy Director for Administration. Ano naman po ang rango nito? Assistant Secretary. Okay, ang kanyang insignia is 3 stars. Okay, at ang kanyang term it's also 6 years, no? 6 years.
Sir, pagdating naman dito sa tinatawag po nating third in command, ang third in command niya naman ay tinatawag po nating Deputy Director. Ayan, Deputy Director and Director for security and operation. Security and operation. Okay. Ano naman po ang rango? That is also Assistant Secretary. Okay, the insignia is also 3 stars. Okay, and the term is also 6 years. Term 6 years. Okay, at yung panghuli, which is the fourth in command, okay, is the Deputy Director for Reformation. Okay, Deputy Director, okay, for Reformation. And Reformation. Okay, so Assistant Secretary po ulit yan. Okay, ano pa sir? 3 stars din po ang kanyang insignia. And also, ang kanyang term is 6 years. Term is 6 years. Okay? So yan po yung tinatawag nating 4 key positions no inside the Bureau of Correction. Okay, sir, pag tinanong naman kami ano naman po yung mga tinatawag nating key positions ng BJMP. Pag sinabi naman po nating BJMP command group, okay, command group, no, ito naman po 'yon. Okay, ang first in command naman po nila class ay walang iba kundi si Chief BJMP. Yan, Chief BJMP. Okay, si sir, ano po ang rango nito? So that is Jail Director. Jail Director. Okay, sir, ano naman po ang kanyang insignia? So that is only 2 star. Okay, so sir, pagdating naman po sa kanyang term, so that is 4 years. Okay, 4 years. Okay, sir, how about the second in command? Ang second in command naman nito class ay tinatawag po nating okay, the Deputy Director. Okay, the Deputy Chief. Okay, for administration. Okay, administration. Okay, so sir, ano po ang rango nito? Okay, so that is Jail Chief. Okay, Superintendent. Okay, Superintendent. Pag tinanong naman kayo, sir, ano naman po ang kanyang insignia? So that is 1 star only. Okay, so next sir, ang kanyang term, so that is 4 years. Okay, so second in command, third in command, and third in command. Okay naman sir, that is Deputy Chief. Okay, for operation. Okay, so ang rango parehas lang po, no? So that is Jail Chief Superintendent, 1 star, tsaka 4 years din po siya. Okay, and lastly, the fourth in command. Okay, fourth in command. Okay, sino yan sir? That is the Chief. And the Chief of Directorial Staff. Yan, Directorial Staff. Okay, sir, parehas lang po ba sila? Yes, parehas lang po ng rango yan. Parehas din po ng tinatawag nating insignia and also their term. So yan po yung yan po yung pinagkaiba ng dalawa. So yan po yung tinatawag nating yan po yung tinatawag nating command group no inside the BJMP and the command group inside the Bureau of Correction. Okay, so next sir, let's move on to the next topic no. Dito na po tayo sa mga kulungan na pinamumunuan ng ating Bucor. Okay, una, no, meron tayong tinatawag na pinakalumang klaseng kulungan na under ng tinatawag nating Bureau of Prison. Okay, so sir, ano pong kulungan yan? Yan po yung tinatawag nating Bilibid Prison. Okay, so yan po yung makikita natin dati sa Manila. Okay, so yan po yung tinatawag natin Bilibid Prison. So sir, ano po yung isa sa pinakatawag dyan? Kasi nga, itong kulungan na to ay na-create during Spanish period. So yan po ay, ang pinakatawag talaga dyan dati ay tinawag po natin Carcel e Presidio.
Okay? So ngayon sir, nung nagkaroon po ng tinatawag nating New Bilibid Prison at nalipat po sa Muntinlupa, yung pinaka national penitentiary natin dito sa Pilipinas, okay, nagkaroon po tayo ng New Bilibid Prison. Okay, ito po ay nabago. Ito po ay naging Old Bilibid Prison. Okay, ito po ay naging Old and Old Bilibid Prison. Yan, prison. Okay, sir. Ngayon, ano na po ang pinakatawag natin ngayon yan? Okay, so class, ang Bilibid Prison ngayon o yung tinatawag natin Carcel El Presidio, hanggang ngayon ginagamit pa rin natin siya. Okay, sir, ano po ba ang pinaka-itsura niyan? Ang pinaka-itsura nito class ay para po siyang gulong ng bisikleta o gulong ng mga ng mga kalesa. Okay, bakit siya? Radial spoke po siya, no? Well radial spoke. So ibig sabihin para po siyang itsurang gulong. Okay, ang pinaka-itsura niyang class ganito. Asan ba na? Oh, ang pinaka-itsura niyan ay parang ganito. So bilog siya, tapos may makikita po tayo sa gitna niya na parang tower na mataas. No, yung pinakamataas na tower. Tapos yung paligid ng ano na yan, ng paligid ng kulungan na yan, okay, ay napapaligiran po ng mga selda, napahaba. Ayan. Okay. Napapaligiran po siya ng mga selda na pahaba. So, para po siyang ano, kaya nga po siya tinawag na spokes of well. Okay? So ganyan po ang itsura ng tinatawag nating Carcel e Presidio. So ngayon sir, ito pa rin po ba ay ginagamit natin? Yes, ginagamit pa rin po natin yan. Okay, ang tawag na natin sa ngayon yan ay tinawag na po natin siyang Manila City Jail. Okay, so yan po yung nakikita natin sa may bandang recto. Okay, so yan na po yung ano ngayon, Manila City Jail. Ngayon sir, yung Carcel e Presidio na yan, meron po yung dalawang compound. Okay? So, meron po yung dalawang compound. So, ano yan, sir? So, ayan po yung tinatawag nating carcel na meron po siyang kasyang mga inmates na umaabot ng 600 inmates. Ang presidio naman ay meron po yung capacity okay na 527 inmates ang pwedeng magkasya. Okay, so tandaan natin ha, yan po yung tinawag nating Bilibid Prison or Carcel y Presidio. Okay, nung nagkaroon ng New Bilibid Prison, na bago po yan. No, naging Old Bilibid Prison po yan. So ngayon sir, ginagamit pa rin po ba siya? Yes, no. Ang pinakatawag na po natin ngayon ay tinawag na po natin siya as Manila City Jail. Okay, so yan po yung kulungan na matatagpuan natin sa bandang Manila. So ito naman po yung mga pitong 7, okay, prison and penal farm na hinawakan ng tinatawag po natin Bucor. So tanda lang po natin itong mga to. Okay, so una, yung pinakalumang klaseng kulungan na under ng tinatawag natin Bucor is yung tinatawag nating San Ramon Prison and Penal Farm. Okay, so matatagpuan po natin yan sa Zamboanga Sur, okay, sa Region 9. Okay, sir, anong taon po yan ginawa? No, ginawa po yan, okay, between 1869 to 1870. So, sir, gaano po kalaki, okay, ang area niyan? So, meron po yung sukat na 1,546 hectares. At ang mga produkto po na ginagawa dyan is yung mga tinatawag nating kopra. Okay, sir, sino po ang nagpagawa? So, that is Captain Ramon Blanco. Okay, sir, meron po bang subcolony yan? Walang subcolony yan. Okay, sir. Ngayon, ano po ang kinikilala natin sa kulungan na to? So ito po yung pinakalumang klaseng kulungan. It is also a Moros prison and also no, it is built on political prisoners. No, ibig sabihin, binuo po yan para talaga sa tinatawag nating mga political prisoners. Pangalawa, is yung tinatawag nating Iwahig Prison and Penal Farm. So matatagpuan naman po natin yan sa Puerto Princesa, Palawan. Okay, sa Region 4B. So binuo po yan between 1904 to 1905. Ang sukat po ng area dyan is meron pong sukat na 36,000 hectares. At ang kanilang mga ang kanilang mga produkto na ginagawa diyan is rice, corn, and livestock. So sino naman po ang nagpagawa diyan, sir? So that is Governor Luke E. Wright. Okay, sir, tandaan natin, meron po siyang 4 na subcolony. Central, Inagawan, Montebel, tsaka yung tinatawag po nating Santa Lucia. So saan po siya nakilala? Best, finest, open prison in the
Okay, word, tsaka yung tinatawag mo nating prison without rules. Kasi pag pumunta ka kasi diyan sa kulungan na yung class, literal talagang walang harang, no? Literal talagang walang bakod. Kaya nga pag napupunta ka sa kulungan na yan, no, may mga jeep na dumadaan. Okay, at may mga civilian talaga na dumadaan, nakikita din po nilang nagtatrabaho yung mga nakakulay brown. Okay, so next sir, ano pa? Meron din tayong tinatawag na CIW or the Correctional Institution for Women. So yan naman po ay matatagpuan natin sa NCR sa Mandaluyong. No, binild po ito during 1929 to 1931. So meron lang po yung sukat na 18 hectares. Kasi dahil puro babae po ang mga nakakulong diyan, ang mga ginagawa po nilang produkto dito is yung mga tinatawag nating pambabae din, no? Dressmaking, tsaka yung mga beauty culture like make-ups. Kasi ano po ang nagpagawa sir? So mga Amerikano. Meron po ba yung subcolony? Wala. Pero meron po silang branches. So ibig sabihin, sa mga kulungan na to, meron po ding mga CIW dyan. So saan matatagpuan yung mga kulungan na yan? Ang main is yung sa Mandaluyong, sa CIW talaga. Pangalawa ay yung sa Davao. At pangatlo ay yung matatagpuan natin sa Iwahig Prison and Penal Farm. Okay? Yung sumunod naman ay yung tinatawag nating Davao Prison, and Penal Farm, no? Davao Prison and Penal Farm. So yan naman po ay matatagpuan natin sa Region 11 sa Tagum City, Davao City. Okay, yan. So Davao. Ayan. So anong year po yan ginawa? Isang taon lang po siya, no? 1932. So may sukat po yan na 30,000 hectares. At ang kanilang mga produkto diyan is banana and abaca. So sino po ang nagpagawa, sir? General Paulino Santos. So meron po sila ang dalawang subcolony, no, Panabo at Kapalong, at kinilala po sila as highest income earner na klase ng kulungan. Kasi bakit sir? Sila po kasi ang number one exporter ng mga saging sa ibang bansa. Okay, so next sir, the New Bilibid Prison na matatagpuan natin sa NCR sa Muntinlupa. So kailan po yan nabuo? Nabuo naman yan during 1936 to 1941. So meron lang po yung sukat na 552 hectares. At mga produkto na ginagawa dito is yung mga tinatawag nating handicraft. Halimbawa na lang yung mga bags, yung mga basket, at ang nagpagawa niyang class din, no, walang iba kundi si Manuel L. Quezon, at meron po yung subcolony, no, yung main, Sampaguita, at yung Bukang Liwayway. So diyan po natin matatagpuan yung national headquarters ng Bucor. And second to the last, no, the Sablayan Prison and Penal Farm. So ito po ay matatagpuan natin sa Region 4B. At meron po at ginawa po ito during 1954 at may sukat po yan na 16,000 hectares. At ang kanilang mga produkto dyan, class, ay mga rice, corn, and livestock. So sino naman po ang nagpagawa? Ramon Magsaysay. So tandaan din po natin ang subcolony ng mga to. Okay, meron po tayong tinatawag na Sentral, Yapang, Pasugi, tsaka Pusug. And ito po yung tinatawag nating subcolony na colony na malapit sa NCR. So diyan po siya nakilala. Ito po yung kulungan na under ng Bucor na pinakamalapit sa NCR. And lastly, yung pinakabata sa kanila at yung pinakabagong ginawa na kulungan, which is the Leyte Regional Prison. So yan naman po ay matatagpuan natin sa Region 8 sa Ambuyog, Leyte. So nagawa po yan during 1973. At meron po yung sukat ng kanilang kulungan na hindi po pinag-uusapan dito yung hectares kasi maliit lang po siya. So, ang pinag-uusapan po dito is yung capacity. Na kung saan ang capacity lang talaga dapat is 500 inmates, no? Ibig sabihin, 500 lang po dapat ang pwedeng makulong dyan. So, sir, ano naman po yung mga produkto? So, ang kanilang produkto is mixed agriculture. At ang nagpagawa niyan ay walang iba kundi si Ferdinand Marcos. Wala po yung subcolony at ito po ang mas kinikilala sila. Sila po ang kinikilalang pinakabatang klaseng pulungan, youngest prison. Pangalawa sir, fastest growing prison. Bakit nga po ba siya tinawag na fastest growing prison? Dahil nga 500 capacity lang ang kasya sa ganyang klaseng kulungan, mabilis po silang dumami. No, mabilis pong mag-expand ang lahat ng mga nakukulong dyan. Okay, so yan po yung mga kulungan, no, na under ng tinatawag po nating Bucor. So now sir, pag-usapan naman po natin, okay, yung paano po nila tinatanggap
ang mga preso no, sa loob ng bilangguan. Ayan. So pag-usapan naman po natin yung mga proseso kung paano po nila tinatanggap yung mga preso sa loob ng bilangguan. Ang unang proseso dyan sa class ay meron po silang tinatawag na receiving. So sir, paano po na ginagawa ang receiving? Ang receiving lang naman ay pumupunta po muna yan sa tinatawag nating Reception and Diagnostic Center. Akin na kung saan i-check muna ng mga personnel natin, which is 8 personnel, kung ano ba ang programa na swak sa ating preso na dinala po natin sa loob ng bilangguan. Okay? So, yan po yung tinatawag nating receiving. Pangalawa, sir, dito naman po gagawin yung tinatawag nating checking of commitment papers. Ang ginagawa lang po natin dito is chine-check, bine-verify ng maayos, ng mga yung kanyang mga papeles, kung talaga bang authenticated, tama po ba talaga, at siya ba talaga yung taong to. Pangalawa, meron po tayong tinatawag na identification. Yung identification naman class, diyan na po ginagawa yung booking. Okay, booking. So, ang ginagawa natin dito, pinipicturan, kinukunan ng mga fingerprint. Ang pinaka-purpose lang naman dito is para ma-ensure talaga natin na itong taong to, siya talaga yung nakalagay sa mga papeles. No, siya ba talaga yung makukulong. Okay? So, sir, after dyan na po gagawin yung tinatawag nating searching or yung tinatawag po nating shakedown. Sir, ano po ang pinaka-purpose ng shakedown? Ang pinaka-purpose lang naman nito is para makita natin at malaman po ba natin, kung may dala na mga kontrabando yung isang prisoner bago po, makapasok ng tuluyan sa loob ng kanilang mga senda. Okay, so ang pinaka-purpose po nito, is para makuha yung mga dala-dala nila, kasi baka mamaya may mga kontrabando dyan or may mga weapons po siyang dala-dala. Okay, so ang kailangan po natin yan is i-confiscate at ibigay doon sa tinatawag po nating property custodian. Ngayon sir, pag may nakita po tayong dyan, mga kontrabando or gamit ng isang inmates, bago pumasok sa loob ng selda, ano po ang gagawin dyan? No? Ililigpit po ng ating property custodian yan, tapos bibigyan po tayo ng tinatawag po nating property receipt. So ibig sabihin pala sir, yung mga nakuha po ng ating property custodian during shakedown ay pwede pa po bang mabalik? Yes po, pwede pang mabalik yan. Kaya ka nga po merong tinatawag na property receipt para patunay na pwede pa siyang maklaim, no? Yung mga gamit mo na binigay sa kanya. So ngayon sir, paano po ginagawa yung tinatawag po nating shakedown? So ganito po yan. So meron po tayong 4 na klase na uri ng tinatawag nating shakedown. Una, meron tayong tinatawag na pot search. Paano ginagawa ang pot search? Simpleng kapalang po yan. Kinakapkapan yung damit. Kung meron po bang mga nakatagong bagay. No, simpleng kapalang yan. Yan yung mga usually na ginagawa ng mga security guard bago pumasok sa establishment. Pero pag sinabi nating rub search, paano po siya ginagawa? Dito naman sa pagkakataong ito, mga private parts ng isang tao, sa dede, no, sa puwet, sa singit, ayan, sa private parts, no, hawakan po talaga siya. Pero sa labas lang po ng damit. No, ang tawag po natin sa search na yan is rub search. Ang pinaka-purpose lang din po niyan is baka mamaya sa mga private part naman tinago yung mga kontrabando. Okay, so kaya po ginagawa yung rub search na yan. Yung pangalawa naman sir is yung tinatawag nating strip search. Ang strip search naman pinaghubot-hubad ang isang inmate. Okay, sir, ano po ang pinaka-purpose? Bakit po siya kailangan pahubarin? Ang pinaka-purpose lang nito is para makita po natin yung kanyang mga body marks. Okay, body marks. Pangalawa, yung contrabands. Okay, sir, saan po yan ginagawa? Siyempre, ginagawa po natin yan sa private room. Okay, na walang makakita. Okay, at yung tinatawag po nating body cavity search. Ang body cavity search naman ay kinakalikot po talaga o pinapasok po talaga natin ang kanilang mga butas sa kanilang katawan. Halimbawa, sa tenga, sa ilong, sa may puwet, no, lahat ng butas ng katawan ng tao ay kailangang kalikutin. Okay, baka kasi mamaya diyan tinago yung yung tinatawag nating kontrabando. Okay? So ganyan po siya ginagawa. No, yan po yung 4 na klase ng search. Pag pot search lang pinag-uusapan, kinakapalan po yan.
Okay? Pag grab search, hinahawakan na po yung mga private parts pero sa labas po ng damit. Pag strip search, pinahuhubot-hubad para makita yung mga body marks tsaka yung tinatawag po nating contrabands. Okay, sir, pag halimbawa naman, yung mga butas na po talaga yung kakalikutin o titingnan, baka mamaya may tinagong mga kontrabando dyan, no, inikot lang yung shabu, pinaliit lang yung shabu, tapos pinasok halimbawa sa ilong, ang ginagamit naman po nating search dyan is body cavity search. No? Yan po yung apat na klase ng search. And dyan po papasok yung tinatawag nating briefing and orientation. So pag sinabi po nating briefing and orientation, ano po ang ginagawa dito? It is the prisoners inform the rules of the prison and regulations of the prisons. Okay, so dyan, pagkatapos niyan, no, dyan naman po sila bibigyan okay, ng mga tinatawag nating uniform and basic supplies, no, katulad po ng kit, hygiene kit, okay, uniform, damit, okay, and lastly, ihahatid na po sila no, sa kanilang mga selda. Okay? So next sir, bukod po dito sir, ano po ang ginagawa rito? So bago po nila yan ano no, bago po sila papasukin no, sa loob na tinatawag natin bilangguan. Okay, so unang-una munang gagawin nila ay yung tinatawag po nating ayan. Ayan. So Directorate for Reception and Diagnostic Center. So ito po yung tinatawag nating receiving. So bago po natin talaga tanggapin 'yan, papasukin sa loob ng bilangguan, dapat alam po muna natin kung anong programa ang pwede natin i-offer sa isang prisoner. Okay, so para malaman po natin 'yan, okay, na swak yung gantong klaseng programa sa prisoners, no, kailangan po nilang dumain dito sa tinatawag po nating Directorate for the Reception and Diagnostic Center. Ang pinakatawag talaga nito dati ay tinawag po siyang Reception for Diagnostic Center. Sa ngayon sir, isa po siyang special unit in prison na kung sa halimbawa kung tatanungin kayo, sa New Bilibid Prison, saan po ito located? No, located po yan sa Camp Sampaguita. So ang pinaka-purpose mo nito is para ma-examine, mapag-aralan, maobserbahan yung isang inmates no bago po siya i-confine, bago po siya papasukin sa mga ano natin sa kulungan natin. Kung ano po ba yung pinaka-programa na pwede nating i-offer sa isang inmates para makatulong sa kanyang pagre-rehabilitate. So ngayon sir, pag tinanong kayo, gaano po ba yan katagal ginagawa? So ginagawa po yan sa loob ng 60 days. So sir, ilan po ang mga personnel dito? Ang personnel neto class ay mga 8 personnel. So sino-sino yan sir? So andyan yung tinatawag nating medical officer. Sa medical officer class, okay, sila po yung ano, yan. Sila po yung mag-ano, no, sila po yung mag-X-ray, okay, magte-test, ano yung tinatawag nating drug test, okay, ano pa sir, yung tinatawag po nating physical test, no, lahat ng test gagawin po niya, nila yan. So ngayon sir, ilan days po mananatili ang isang prisoner kay medical officer? Mananatili po siya sa loob ng 5 days. Kasi yung 5 days na yan, ilalagay po muna siya sa loob ng quarantine unit para obserbahan okay, yung isang prisoners. Okay, pangalawa naman sir, after ng 5 days, no, tsaka naman po yan pupunta kay tinatawag nating chaplain. Kay chaplain naman, ang gagawin naman po dyan is para i-orient at pag-aralan kung anong klaseng spiritual program ang pwede namin i-offer doon sa prisoner. Okay, after kay chaplain sir, papasok naman po si sociologist. Sociologist naman, siya naman po yung magkakandak ng tinatawag po natin social case study. Okay? And after kay sociologist, kay ano naman yan, no, kay psychologist. Kay psychologist naman, pag-aaralan niya naman yung kanyang behavior, attitude, okay? And lastly, kay sumunod sir after kay psychologist, psychiatrist naman po ang kanyang lalapitan. Pag sinabi nating psychiatrist, ano naman po ang gagawin nito sir? Ang pag-aaralan niya naman is yung tinatawag nating mental and emotional status of the prisoner. Okay? So, next sir, yung tinatawag po nating educational counselor. Ang educational counselor naman, ang kanya namang kailangan pag-aralan kung anong klaseng education program ang pwede nating ibigay okay, sa isang prisoner. Okay, after niyan, kay vocational prisoners naman. Kay vocational officer naman. Vocational officer, ang kailangan niya naman pag-aralan dito is yung tinatawag po nating skills assessment. Inaalam niya kung ano ba yung mga kayang gawin
or yung mga skills ng isang prisoner. Okay na pwede natin gamitin para mapabago o ma-rehabilitate po siya ng maayos. And lastly, sir, pag napagdaanan niya na po lahat yon, tsaka na po papasok yung custodial officer. Ang trabaho naman ng custodial officer is para hanapan po siya ng tinatawag po nating tamang programa, tamang selda, kung saan po siya pwedeng ilagay. So siya po ang bahala sa tinatawag po nating classification. Okay? So that are the 8 personnel inside the DRD. Okay, sir. Ano po ang pinakatawag sa kanilang ginagawa? Ang tawag po natin yung class ay treatment planning. So ginagawa po yan sa loob ng 60 days. No? Sa loob ng 60 days. Okay? So dito naman po tayo, sir, sa tinatawag nating jail. Yan. So kanina na napag-usapan na natin yan kung saan galing yung tinatawag natin jail. Okay, so dito tayo, sir, sa types of jail. Okay, so meron po tayo iba't ibang klaseng kulungan. Ayan, so tatlo lang to, no? Yan, tatlo lang to. Okay? So lock-up jail, saan po natin matatagpuan yan? So yan po yung mga temporary confinement na matatagpuan po natin sa mga police stations. Na usually, dyan po muna kinukulong yung mga preso na under pa po ng tinatawag nating investigation. Or pansamantalang kulungan lang po siya sa mga police station para imbestigahan ang isang tao. Okay, number 2 naman is yung tinatawag nating ordinary jail. Anong tawag na, saan po natin matatagpuan ang ordinary jail, sir? Matatagpuan naman natin yung class sa loob ng mga kulungan ng BJMP. Usually, diyan po kinukulong yung mga mayroong sentensya na below 3 years. No, yan po yung mga kulungan na matatagpuan po natin sa BJMP. Ayan. So next, sir, ano pa? Sumunod naman is meron tayong tinatawag na workhouses, jail farms, saka yung tinatawag nating camps. Ano klaseng kulungan yan? So hindi po yan ito po yung mga kulungan, okay, na kung saan hindi talaga siya totally na kinukulong yung yung mga preso. So, ang ginagawa po dito is habang hinihintay na lang po ang kanilang paglaya kasi meron na lang po silang 6 months na na natitira sa kanilang sentensya. Okay, so ang kanilang ginagawa dito is more on work programs. So, ibig sabihin, ito po yung mga preso na nakalagay talaga sa minimum custody or minimum prison. Na kung saan ang kanila lang pong ginagawa is more on work programs. Okay, so na kung saan ang pinoprovide naman po dito is more on work, rehabilitation, and also activities. Okay, so yan po yung tinatawag nating 3 types of jail, no? Lock-up jail, kulungan ng mga nasa police stations na kung saan yung mga tao is under investigation pa. Ordinary jail, yan naman po yung kulungan na sa loob ng BJMP. Na kung saan ang mga kinukulong po dyan ay mayroong sentensya lamang na less than 3 years. Tsaka yung tinatawag nating workhouses, jail farms, tsaka camps. No? It is the for minimum custody inmates that serve short sentence or join work program. So, ito yung mga klase ng kulungan na nagpo-provide ng tinatawag nating rehabilitation, activities, tsaka yung tinatawag nating work. Yan. So next, sir, ano pa? So ito, nabanggit na natin to kanina. So by the way, no, baka mamaya itanong sa inyo, sino daw po ang pinakaunang naging director ng tinatawag po nating BJMP. So tandaan natin ito. Pangalan ni Jail Director Charles Mondihar, no? He was a first director of the BJMP. Okay, so bukod dito, sir, ano pa yung kailangan namin tandaan? So napagdaanan na rin natin tong mga to, nabanggit na natin kanina yan. Ayan. Okay, so dito tayo sa tinatawag po nating appointing authority. Okay, so tandaan natin ito, class. Pag ang rango ay mula pa lamang kay JO1, Jail Officer 1, hanggang kay Senior Jail Officer 4, okay, so tandaan natin ha, sino po ang meron ditong appointing authority? No, ang appointing authority dito, class, ay walang iba kundi si Regional Director. Okay, Regional Director. Sir, paano pag halimbawa yung JO1 o is SJO4 ay
nasa loob or under ng tinatawag po nating national headquarters. Sino naman po ang appointing authority niyan? Or kota po siya ng national headquarters. So ito lang tandaan nyo. Pag region ang pinag-uusapan, jail director po yan. Pero pag under po sila ng national headquarters or kasama po sila sa national support units ng ating BJMP, ang may appointing authority po niyan ay walang iba kundi si Chief BJMP. Okay, so sumunod sir, pag ang rango ay mula kay okay, mula kay inspector hanggang kay superintendent, ang may appointing authority po dyan, wala nang iba kundi si Chief BJMP. Okay sir, pag ang rango naman ay senior superintendent, ang may appointing authority po niyan ay walang iba kundi si DILG secretary. Sino po ang magre-recommend? Chief BJMP para i-rango. Okay sir, pagdating naman dito sa tinatawag nating chief superintendent hanggang kay director, okay, hanggang kay director, ayan. So sino naman po ang appointing authority? Ang appointing authority niyan ay walang iba kundi si presidente. Okay? At ang recommendation naman ay manggagaling naman kay DILG secretary. So ayan po yung tinatawag nating rank and position and also the appointing authority and the recommending authority of the BJMP. Okay, so next sir. Ano pa yung mga kailangan natin tandaan dito? Ayan, so dito tayo. Okay, sa manning level. Ayan. Okay, so dito tayo sa tinatawag po natin jail manning level. Okay, so yung iba dito hindi natin madidiscuss class ay mapag-uusapan naman po natin yan sa ating final coaching na. Okay, so dito tayo sa jail manning level. Ayan, so sir, pag ang pinag-uusapan class na is yung tinatawag po nating okay, yung tinatawag po nating custodial ratio, no, ilang inmates po ang binabantayan ng isang custodial officer sa loob ng jail facility. So ito na yung tandaan nyo class. Bawat isang jail officer, ang kailangan niya pong bantayan ay yung tinatawag po nating 7 inmates. Ibig sabihin, 1 personnel o 1 custodial officer sa 7 inmates. Okay? So isang tauhan ng ating jail sa 7 preso. Pag sinabi naman po natin courtroom ratio, sir, ano naman po ang pinag-uusapan dito? Kapag courtroom ratio, ang kailangan pong bantay sa isang inmates, okay, na dinadala po natin sa loob ng korte, kailangan meron po yung bantay na at least dalawa. Okay, dalawang jail officer. So, ibig sabihin, dalawang jail officer sa isang inmates. Pag halimbawa sa courtroom o dadalhin po natin siya sa loob ng korte. Pag escort ratio naman sir, ano naman po ang pinag-uusapan? Pag ordinary halimbawa, no, ordinary inmate lang po siya, no, hindi po siya high risk inmate, kaya hindi po siya hindi rin po siya tinatawag na high profile inmate. Ilan pong jail officer ang magbabantay sa kanya? Pag halimbawa, ililipat po natin siya sa loob ng sa ibang bilangguan o ililipat po natin siya ng lugar. So tandaan natin pag transportation of inmates or escort ratio, tatandaan natin that is 1:1. Pero pag halimbawa, sir, high risk inmates po ang kailangan yung ihatid, ito na po ang pag-uusapan dyan. So that is 1:1 plus 1. No, 1:1 plus 1. Okay, ibig sabihin, sa dalawang no, sa dalawang jail officer, pag high risk, isa po ang kailangan nilang bantayan. No, isang inmates po na high risk ang kailangan nilang bantayan. Pag ordinary, isa lang. No, isa lang po ang nagbabantay. Pag halimbawa, long distance naman po yung travel. Okay, ilan po ang nagbabantay sa isang inmate, sir? So ito yung class. Pag halimbawa malayuan, ibang probinsya, halimbawa ang inmates ay hihatid natin bandang Baguio, mula Manila papuntang Baguio. Okay, sir, ilan po ang kailangan bantay dito? Ang bantay diyan class is kailangan 3. Okay, 3 personnel. So that is 3:1, no? That is 3:1. Okay, pag reformation officer naman ang tinatanong, okay, ito naman yung tandaan nyo. Okay, so isang personnel o isang reformational officer,
para sa 24 na inmates. Okay? So that is 1:24 inmates. Ayan. So dito naman tayo sir sa tinatawag po nating manning level, akin ng Bucor. Ano naman po yung pag-uusapan dito pagdating sa Bucor? Ayan. So dito naman sa Bucor, akin yung tinatawag nating manning level. Okay? Ayan. Kasi ano naman po yung kailangan po nating ano dito, no, pag-usapan po dito. Okay, so pagdating sa Bucor class, ayan, so ganun din, halos katulad din po siya sa BJMP. No, ayan, halos katulad din po siya sa BJMP. Pero, okay, so meron pong iba kasi dito. Ayan, so sir, ilan po ang kailangang bantayan ng isang correctional officer or custodial officer kaysa isa sa mga inmates? So that is also 1:7. Okay, that is also 1:7 inmates. So ibig sabihin, okay, ang kanyang kailangang bantayan ay yung tinatawag po nating isang personnel o correctional officer sa 7 inmates. Pagdating naman sa tinatawag nating reformational officer, ilan naman po ang kailangan niyang turuan, sir? So that is 1:24 inmates. Okay, for one shift. Sir, pag sa naman, pag tinanong kayo dito sa mga pare, mga pastor o yung mga imam na nasa loob ng Bucor, ilan naman po ang kailangan niyang turuan. So yan naman po ay may ratio na 1:240. So ibig sabihin, isang pare para sa 240 na inmates. Pag sinabi naman dito sa tinatawag nating educational training personnel, okay, ilang inmates naman po ang kailangan niyang bantayan. So that is 1:120 inmates. Na ibig sabihin, isang teacher para sa 120 inmates. Okay, sumunod sir, dito naman po tayo sa tinatawag nating work and livelihood personnel. Okay, so sir, ilan po ang kailangan bantayan ng ating vocational officer? So yan naman po ay 180 inmates. Pagdating naman dito sa sports and recreational personnel, so that is one sports officer to 225 inmates. Okay, pagdating naman dito sa tinatawag nating health and welfare personnel, no, isang nurse or health officer para sa 80 inmates. Okay, and lastly, sir, yung tinatawag po nating behavioral modification personnel. So, sir, ilan po ang kailangan niyang turuan? Ang kailangan turuan naman po dito is isang behavioral modification officer para sa 150 na inmates. Okay? So, ngayon, sir, ano pa yung kailangan natin pag-aralan? So, balikan lang natin yung isa ha. Ayan. Okay, yun to. Wala pala. Ito. Okay? Sir, ano po yung mga kailangan nating tandaan pag halimbawa po tinanong sa aming exam yung tinatawag natin pregnant female inmate? Okay, so gaano po siya katagal o gaano po kaya katagal pwedeng manatili ang bata sa loob ng kulungan? So ganito yung class. Pag ang pinag-uusapan ay Bucor, okay, so pwede pong mag-stay ang bata diyan no, starting from delivery of the newborn child. Okay, pwede pong manatili ang bata diyan ng 1 taon. Pag Bucor ang tinanong. Pero pag halimbawa, Survey GMP ang tinanong, gano'n naman po katagal pwedeng manatili ang bata? Okay, so pag Bucor ang BGMP ang tinanong, so mananatili lang po siya sa loob ng 1 buwan. 1 month only. Okay, sir, pwede po bang magpakasal din sa loob ng kulungan? Yes, no, pwede po magpakasal sa loob ng kulungan. Okay, so kailangan lang dito is ikasal sila sa loob ng kulungan kung saan nakakulong yung inmate. Okay, sir. Ngayon, ano po yung mga kailangan nating rules na malaman bago po sila ikasal? So, ito lang yung tandaan natin ha. Kailangan po ng approval niyaan. Akin naman gagaling, pag Bucor ang tinatanong, approval galing sa superintendent. Pag jail naman ang tinanong, or BGMP naman ang tinanong, kailangan ng approval ay manggagaling sa warden. Okay, so ngayon sir, ano pa yung kailangan naming tandaan dito? So, lahat ng bayaran, lahat ng gastos, ay kailangan gastos po yan ng inmates. Okay, kung sino po ang nagpapakasal. Sino po ang magkakandak ng kasalan o ceremony? Ang magkakandak niyan, syempre, yung jail chaplain or the prison chaplain. Okay, sir. Ano pa yung pinakamalagang bagay na kailangan namin tandaan dito?
Hindi po pwede yung video, hindi po pwede yung mga picture. In short, no media allowed during the marriage inside the jail. And dapat yung mga jail officer or correctional officer ay hindi po sila pwedeng makisali sa kasalan. Na hindi po sila pwedeng maging sponsor at hindi po sila pwedeng maging witness. Okay, so yan po yung tandaan natin dito. Okay? Ayan. Sir, pagdating naman dito sa tinatawag po nating counting of inmates or yung tinatawag po nating head count ng mga inmates, gaano po siya katagal ginagawa? O gaano po siya, ilang beses po ba siya ginagawa? So ganito yung class. Pag Bucor ang tinanong, okay? Pag Bucor ang tinanong, ginagawa po siya 4 times a day. Okay? Pag Bucor ang tinanong, Bucor, ginagawa po yan 4 times a day. Okay, sir, tuwing kailan po siya ginagawa? Every shifting. Shifting. Ibig sabihin kada palitan. Akin ng mga personnel na naka-duty. Sir, paano po ang ano niyan? Paano po ang procedure niyan? Sit, okay, stand, and speak. Yan. Sit, stand, and speak. Sir, pag tinanong naman sir, pag sa BJMP, yan. Pag tinanong naman po sa BJMP, gaano po siya katagal, o gaano ilang beses po siya ginagawa? No, ginagawa naman po yan ng 5, okay, to 6 times. Okay, so ibig sabihin, 5 hanggang 6 na beses po siya ginagawa sa loob ng BJMP. Tuwing kailan naman po siya ginagawa, sir? Ganun pa rin. Every shifting. Kada palitan ng personnel na magbabantay. Okay? So, ayan po yung mga kailangan natin tandaan na kasi baka mamaya, no, yan po yung mga nakalagay kasi sa Bucor and BJMP manual. Okay, at ito rin po yung mga no, mga possible na magsisilabasan no pagdating sa inyong penology okay exam. Ayan, Penology Officer Examination. Okay, so ito po yung mga kailangan natin tandaan at yan po kasi yung mga nakalagay sa ating BGMP tsaka sa Bucor Manual na tinatawag. So ngayon sir, bukod dyan, ano pa yung kailangan naming aralin? Okay, so dito naman po tayo sa tinatawag nating institutional correction. So what is the work of parole? Ano po yung trabaho ng tinatawag po nating, ano po yung tinatawag nating parole and probation administration? Ano po yung trabaho ng tinatawag nating board and pardon and parole? Okay, board and pardon and parole. At ano po yung trabaho na ginagawa ng ating mga sir? Akin ng ating DILG. Ay no, DSWD. Yan, DSWD. Okay, so wait lang. Ayan. Ayan, sir. Ano po ba yung pinakatrabaho na ginagawa ng tinatawag nating PPA? So, ganito lang, class. Ang pinakatrabaho talaga nito is sila po ang mga nag-iimbestiga. Yan, imbestiga ng mga petitioner na nag-apply ng tinatawag nating probation. And also, ito pa, no, sila din po ang mga nagsusupervise na mga namumuno, at nagpapasunod sa mga preso naman, sa mga tinatawag naman po nating offender, sa mga tinatawag po nating offender, yan. Okay, sa mga tinatawag po nating offender na nakagawa naman po or naka-avail naman po ng tinatawag nating parole, parole, probation, tsaka yung tinatawag po nating conditional pardon. Okay, so ayan po, sila po yan. Yung mga nagsusupervise. Okay, so sir, ano po yung pinakatawag sa mga taong nagsusupervise sa kanila na under po ng tinatawag natin PPA? Yan po yung tinatawag nating parole and probation officer. No? Mga parole and probation officer. Okay, sir, kailan naman po kumikilos yung tinatawag natin board and pardon and parole? Ang board and pardon and parole, okay, so tandaan lang po natin, ito naman po yung pinakatrabaho nila. Ang pinakatrabaho nila, class, no, sila po ang nagbibigay ng tinatawag nating parole. Okay, sila po ang nag-grant ng parole sa mga tinatawag nating petitioner na gustong mag-apply ng parole. Okay, bukod dyan, sir, ano po yung ginagawa nilang trabaho? Sila din po ang nag-iimbestiga, nagre-recommend sa ating presidente bago bigyan ang isang tao ng tinatawag po nating executive clemency. No? Okay, bago po sila bigyan ng tinatawag po nating
executive clemency. Okay? So sir, ano naman po yung trabaho na ginagawa ng ating DSWD? So papasok lang po yung class pag ang involved sa isang kaso ay yung tinatawag po nating bata, no? Papasok lang po yan pag ang involved ang isang kaso, okay, ay yung tinatawag po nating bata. So ngayon sir, pag sinabi po nating non-institutional correction, ano po yung mga method na ginagawa nito? So by the way, class, pag hindi natin nakita yung non-institutional correction, so yun din po ay tinatawag nating de-institutionalized correction. So ang mga method na ginagawa dito is yung tinatawag nating community-based correction, or pag hindi nyo nakita yan, so it is also called community-based treatment program. Pag hindi nyo pa rin makita, ano tinatawag din po yung community-based rehabilitation program. Okay, so now sir, okay, so dito muna tayo sa tinatawag po nating probation. Okay, una, so kailan po ba pwedeng mabigay yung tinatawag natin probation? So ganito lang yan, class. Nabibigay po yan sa isang convicted offender, okay, convicted person, okay, pero okay, instead na ipasok po natin sila sa loob ng mga institutional correction, sa loob ng mga uh, okay, sa loob ng mga tinatawag nating prison facility, no, like jail or prison, okay, instead na ipasok po natin sila doon, ang kanilang kasalanan ay pinagbabayaran po nila sa labas ng bilangguan. Ayan, so yan po yung tinatawag nating probation. Ibig sabihin, nabibigay pa lang po pala ito sa isang tao na meron na pong tinatawag na final judgment. So ibig sabihin, ang pwede lang po may bigay ito pag yung isang tao is convicted na talaga. Okay, sir, ang tanong, sino po ang nagbibigay niyan? Ang nagbibigay niyang class is walang iba, kundi yung tinatawag po nating korte. At ang nagsusupervise naman po neto is yung tinatawag po nating probation officer. Okay, sir, ngayon, saan ba talaga nanggaling yung probation na yan? At saan po talaga siya nagsimula? Nung nagsimula po yung class sa USA. Ang nagpakilala kasi niyan si John Augustus. Okay, si John Augustus isa po siyang shoemaker or boatmakers at kinilala din po siya as a true first true probation officer. Okay? Ayan. So, ang salitang probation ay galing po yan sa salitang Latin. Okay, na tinawag po nating probare. Okay, na kung saan ang ibig sabihin po niyan sa English is to test or to prove. Okay? So ngayon sir, ano pa yung mga rules na kailangan namin tandaan when it comes to the probation? Okay, so ano po ba yung pinakaunang batas na ginamit natin dito sa Pilipinas pagdating dito sa probation? So that is the Act number 4221. So ito po yung tinatawag nating First Adult Probation Act in the Philippines, no? Gaano po siya katagal, sir? Ang tagal dito sa Pilipinas? Nagtagal lang po yan sa loob ng 2 taon. Okay? So ginamit po ito for the case for People versus Vera. Ngayon, sir, ano ba ang pinakadahilan bakit po siya napalitan? Napalitan yan kasi ang sabi ng ating batas, it is unconstitutional. Okay, ibig sabihin hindi po siya nakasaad o hindi po siya sang-ayon sa ating konstitusyon. Pero sir, nung dumating si Marcos, binalik po ito. Okay, ginawa po yung tinatawag nating panibagong batas na about sa tinatawag nating probation. So ano po yung ginawa, sir? Okay, so nabuo naman yung tinatawag po nating PD 968. Presidential 968. So yan naman po yung tinatawag nating Adult Probation Law in 1976. Okay, so nag-talk effect po yan noong January 3, 1978. Okay, so sir, ano po ba ang pinaka uh, epekto ng tinatawag natin probation? So ganito yung class. Ang pinaka-epekto po nito is ito po ay binibigay ng ating korte at binibigay po ito sa tinatawag nating mga defendant. So ibig sabihin, akusado po ito binibigay. So ngayon sir, pag binigay po ito sa isang akusado or sa defendant, so kailangan meron po siyang certain condition na kailangan sundin, okay, at kailangan hindi sundin. So ibig sabihin meron po mga kondisyon na kailangan sundin dito. So sir, sino po ang magpapasunod sa kanila? Yun po yung tinatawag nating amicus curiae or yung tinatawag nating mga probation officer. Okay? So yan po yung mga tinatawag nating probation officer. Ang tanong sir, okay, ang tanong, ayan. So, anong klaseng ano po ba? Anong klaseng penalty lang po ba ang pwedeng mabigyan ng tinatawag po nating
probation. So ganito lang, no? Ang sabi ng ating batas, basta ang penalty ay hindi po dapat lagpas ng 6 years of imprisonment. Okay, so kailangan sila lang po ang pwedeng makapag-avail ng tinatawag nating probation. Ayan. Sila lang po ang pwedeng makapag-avail ng tinatawag po nating probation. So ngayon sir, sino-sino naman po yung mga disqualified sa probation na tinatawag? So ito po yan, no? Unang-una, ang sabi ko nga sa inyo kanina, pag automatic lagpas ka, pag more than 6 years ang iyong sentensya, automatic hindi ka pwedeng mabigyan ng probation. Pangalawa, kung ikaw po ay mga may kaso against national security, katulad po ng treason, rebellion, espionage, sedition, piracy, mutiny, kudeta, yung mga yan, automatic hindi ka rin po pwedeng makapag-avail ng probation. Ano pa sir? Pag halimbawa ikaw po ay habitual offender or second time offender, okay, o kaya ikaw po ay nakapag-apply na ng probation dati, no, automatic disqualified ka na kasi agad dyan. O kaya ikaw po ay under appeal or under trial, o kaya ikaw po ay late nag-file ng tinatawag natin probation. Kasi ang probation class, ina-apply lang po yan within 10 days. Kaya pag halimbawa, mayroon ka ng final judgment at hindi ka po agad nag-apply ng probation, automatic yan ko na po ay kanselado. Automatic ikaw po ay disqualified. Ano pa yung mga disqualified dito, sir? Yung mga merong kaso pagdating sa tinatawag natin COMELEC, yung may mga election offenses. Okay? Ano pa, sir? Yung mga minimum wage violations. And also, yung mga certain drugs cases, no? Except some sections sa ating 9165. Okay, so yan po yung mga disqualified. So ngayon, sir, pag halimbawa, no, ako po ay isang, halimbawa, sir, paano po ba ina-apply yung tinatawag nating probation? Okay, ina-apply po ang tinatawag nating probation class sa ating korte. Okay, so ina-apply po yan sa tinatawag nating korte. So sir, paano po yung proseso niyan? What is the process of applying probation? So meron po tayong tinatawag ditong post-sentence investigation. So ginagawa po yan ng ating mga probation officer. Okay, parole and probation officer. Okay, sir. Gano'n po katagal ginagawa ang PSI? So, ginagawa po yan within 60 days. So, ang unang gagawin diyang class is yung tinatawag nating initial interview. So, when we say initial interview, ang magkausap po dito ay dalawa. Yung parole and probation officer tsaka yung applicant o yung tinatawag natin petitioner sa probation. After dyan, sir, ng initial interview, susunod naman yung tinatawag nating PSI proper. Pag sinabi nating PSI proper, paano po ito ginagawa, sir? PSI proper, diyan na po gagawin yung full interview na tinatawag. So meron po kasing dalawang klaseng PSI. So ano yun, sir? Yung tinatawag nating local agency check tsaka yung national agency check. Ano po ang pinagkaiba nila? Pag sinabi nating local agency check, pang local level lang po ang pag-check ng background ng isang taong nag-a-apply ng probation. Halimbawa, barangay level lang, kay municipal level lang, city level lang. No, halimbawa, tinatanong yung mga kapitbahay, tinatanong yung tinatawag nating barangay, tinatanong yung mga dati mong school kung saan ka graduate, dati mong mga pinagtrabahuan, yun yung tinatawag nating local agency check. Yung pangalawa naman is national agency check. Paano naman po siya ginagawa, sir? Gumagamit po dito ng tinatawag nating National Law Enforcement Agency. So, ibig sabihin, ang pag-iimbestiga mo ay nakikipagtulungan ka na sa mga ahensya natin sa gobyerno. Katulad po ng NBI, PDEA, okay? National Intelligence and Coordinating Agency, CIDG, no, nakikipagtulungan ka na para imbestigahan yung buong pagkatao mo. Okay, after dyan, gagawin naman po yung tinatawag nating home investigation. So dito, pupuntahan ka na talaga sa bahay, home visit ka na talaga, no? Tatanungin ng iyong kapitbahay. So ngayon sir, ano po yung mga mapoproduce ng ating PPO after that post-sentence investigation? So sila po ay magkakaroon ng tinatawag nating report. Ang report naman na yun ay tinatawag po nating post-sentence investigation report. Okay, so ipapasa po yan sa loob ng korte. So ngayon sir, pag halimbawa nabigyan ka po ng korte, okay, ayan, so nabigyan ka po ng korte, no, pwede ka na pong bigyan ng, pwede ka na pong makapag-serve sa ng iyong sentensya sa labas ng bilangguan. So sino naman po ang magre-recommend sa korte para bibigyan ka ng tinatawag natin probation?
So ang magre-recommend naman po niyan is walang iba kundi nag-imbestiga sa'yo. Okay, the probation officer. Okay, sir. Ngayon, gaano po kaya katagal ginagawa yung proseso ng pag-a-apply ng probation? Okay, so class, ang total po niyan ay umaabot po yan ng 90 days. Paano po yung 90 days? Kasi ang 15 days dong class is application, 60 days para sa tinatawag po nating post-sentence investigation para makapag-create ng post-sentence investigation report. Tapos ang court decision naman ay aantayin mo rin naman ng 15 days. So ibig sabihin, 15 sa application, 60 days para sa investigation, 15 days naman sa decision ng korte. Okay. So ngayon sir, pag halimbawa ano naman po sir, paano naman pag halimbawa hindi po tinanggap ng korte or denied po ng korte? So pag halimbawa denied ng korte, pwede ka pa namang pwede ka lang namang mag-apply ng bail. Okay sir, ngayon, ano po yung tawag natin, ano po yung term na tinatawag natin sa isang taong habang nag-a-apply po siya ng tinatawag natin probation, pero hindi po siya malocate. Ibig sabihin, hindi po natin alam kung saan to nagpunta. No, hindi po natin malaman kung saan talaga yung bahay niya. So, ibig sabihin, habang nag-a-apply ka pa lang ng probation, gumawa ka na agad ng violation. Ano po ang tawag natin dyan? Ano po ang term na tinatawag natin doon? Ang tawag po natin dyan, class, ay mga absconding petitioner. Pero pag halimbawa meron ka ng probation, already grant na, meron ka ng probation, pero gumawa ka ng mga violations. Okay? So ano naman po yung term na tinatawag natin doon, sir? Ang tawag naman natin diyan ay tinatawag nating mga absconding probationer, no? Absconding probationer. Okay? So tandaan po natin 'yan, no? Ayan. Okay. So ngayon, sir, ayan. So sir, ano-ano naman po yung mga kondisyon na dapat sundin ng isang probationer? So ito class, meron po kasi tayong tinatawag na mandatory condition at yung tinatawag nating discretionary condition. So yung pag sinabi nating mandatory condition, ito po yung mga major condition. Pag discretionary condition naman, yun naman po yung tinatawag nating mga minor conditions. Okay, so sir, pagdating sa mandatory conditions, ilang klaseng violation po kaya o ilang violation po kaya ang pwede kong makumit para ma-revoke o matanggal yung probation sa akin? So tatlo. Tatlong violation lang pwede pong ma-revoke ang iyong kondisyon. Kaya ang iyong probation. Pero pag sinabi natin discretionary condition, ilang klaseng violation naman po ang pwede kong makumit para ma-revoke yung tinatawag kong probation. So dito naman 5. So magkaiba sila ha. Pag major ang pinag-uusapan, 3 lang ang pinag-uusapan dyan. Pero pag minor, 5 bago ma-revoke ang iyong probation. So ngayon sir, ano-ano po yung mga nakalagay sa mandatory condition? So ito lang, kailangan at least once a month is nagre-report ka sa iyong parole and probation officer. That is the first condition. Pangalawa sir, kailangan every 72 hours, kailangan lagi ka pong nag-a-appear o nagpapakita sa iyong probation officer. Okay sir, pagdating naman dito sa tinatawag po nating discretionary condition, ano naman po yung pinag-uusapan dito? Sa discretionary condition naman class ganito. Okay? Or may minor conditions. So kailangan lahat ng mga programa, rehabilitation program, mga activities ay lagi mong inaatinan na pinoprovide ng ating mga PPA. Kailangan hindi ka po pwedeng mag-inom. Hindi ka pwedeng pumunta sa mga tinatawag nating house of ill repute, no, bawal kang pumunta diyan. Lagi ka dapat nagpapa-drug test. Kailangan mo makahanap ng regular na trabaho. Kung saan ka nakatira, dapat dun ka lang, no, hindi ka pwedeng palipat-lipat. Pangalawa sir, kailangan mong pagbayaran yung tinatawag po nating civil liability mo kung ano po ang nasira mo dahil sa iyong ginawang krimen. Kung ikaw po ay nag-aaral pa at wala ka pang pamilya, kailangan mong mag-aral. At pag halimbawa naman mayroon ka ng pamilya, kailangan mong panagutan yung family responsibilities na tinatawag po natin. Sir, ngayon, paano po kaya pag halimbawa, nakagawa po ako ng violation? Hindi ko po sinunod either yung mandatory tsaka yung tinatawag nating discretionary. So ano po ang mangyayari? So yan po yung mga pagkakataon na pwedeng ma-revoke ang iyong probation. So diyan po papasok yung tinatawag nating process of revocation of probation. So ano po yung proseso dito, sir? Una, ang ating parole and probation officer ay magkakandak ng tinatawag po nating fact-finding investigation.
Ngayon sir, after po ng fact-finding investigation, nalaman na po nila na meron ka at napatunayan po talaga nila na meron ka talagang ginawang violation. So magsasubmit po sila ng tinatawag nating violation report sa ating korte kung sino po ang nagbigay sa iyo ng probation. Ngayon, mag-i-issue po yan ng tinatawag po nating warrant of arrest naman ng ating korte. Okay? Tapos after ng warrant of arrest, no, na-arresto ka na ulit, ngayon, ang gagawin naman po dito is yung tinatawag nating summary hearing. Okay, so dyan po na pag-uusapan kung meron ka talagang na-violate ng mga kondisyon. So ngayon sir, step 5, magkakaroon na po tayo ng court decision. So meron po tayong tatlong klaseng desisyon na pwedeng pagdesisyonan ng ating korte. So ano yan sir? Yung isa ay tinatawag nating modification, yung isa ay tinatawag naman nating dismissal, yung isa ay tinatawag po nating revocation. Pag sinabi nating modification, pwedeng dagdagan at pwedeng patindihin yung mga condition sa'yo. Pero mananatili pa rin yung probation mo. Yung pangalawa naman is yung dismissal, walang violation. Ibig sabihin, balik ka sa dati. So, ibig sabihin, dismiss yung kaso nun. Okay, yung panglima naman, pangatlo naman, yung revocation. So, dito, babalik yung tinatawag po nating original sentence. So, ibig sabihin, isa-serve mo yung original sentence mo sa loob ng kulungan. So, yan po yung proseso kung paano po ginagawa. Okay, yung tinatawag po nating revocation of probation. Okay, ayan. Okay. So, napag-usapan na rin natin to, no? Ayan, sir, ang tanong, sir, pwede po bang pwede po bang mag-travel yung isang probationer, no? Ang sagot class, yes, no? Pwede po silang umalis-alis. Pero bawal po silang mag-travel abroad. Pero pwede po silang umalis-alis within the Philippine lang, no? Within the Philippine, within our country lang. Pag ang pinag-uusapan is 1 to 9 days, pwede po silang umalis nang hindi kailangan magpaalam. Pag 1 to 9 days lang. Pero pag halimbawa 10 to 30 days, kailangan po nilang manghingi ng travel permit sa kanilang parole and probation officer kung sino po yung nagsusupervise sa kanila. Pag more than 30 days naman, kailangan po ng approval mula kay Chief of Parole or Probation Officer. Okay? Pag halimbawa naman sir, hindi lang po ako hindi lang po siya nag-travel. Ibig sabihin lumipat po siya ng ibang bahay, no? Change residency ang pinag-uusapan dito. Pag halimbawa sir, change residency o lumipat yung isang probationer ng ibang tirahan, ang kailangan naman po netong hingan ng tinatawag nating approval is yung tinatawag po nating korte kung sino po yung sa kanya, nagbigay sa kanya ng probation. So kailangan po ng court approval yan bago ka po makalipat. Okay, at tandaan lang natin, no, hindi po sila pwedeng umalis, lumabas ng bansa. Okay, so dapat within the country lang po ang kanilang pag-alis. Yes, sir. Ngayon, ayan. So, dito naman po tayo sa tinatawag po nating parol. Pag sinabi nating parol, kailan naman po siya pwedeng ibigay? Ayan. So, ang parol class, no, binibigay lang po yan sa isang tao na at least nakapag-serve na po ng kanyang minimum of their sentence. So, saan po ba nanggaling ang salitang parol? So, galing po yan sa French word na ibig sabihin is parole de honor. Na kung saan sa English naman, that is word of honor. Nangangako po sila na hindi na po sila makagawa ulit ng kasalanan. Okay? So, ngayon, sir, ano pa po yung kailangan natin tandaan? So, okay na yan. So, hindi na natin kailangan yun itong mga tao kasi pag-uusapan natin to sa Q&A. Yeah. Okay. So, dito class. Pag sinabi nating parol, sino naman po ang nagbibigay nito, sir? Okay, so tandaan natin ang nagbibigay po ng parol ay walang iba kundi yung tinatawag po nating mga board and pardon and parole. Okay, sir, sino po nag-iimbestiga? Nag-iimbestiga niyan is walang iba kundi yung tinatawag natin PPO or PPA. Okay, so sila po ang nagsasuggest na pwede po bang bigyan ng tinatawag natin parole yung isang tao. So ngayon, sir, ano-ano po yung mga disqualified na hindi po pwedeng bigyan ng tinatawag natin parole. Basta ang kaso o sentensya ng isang tao ay yung tinatawag po nating death penalty, life imprisonment, or reclusion perpetua. Okay, so hindi po sila eligible mag-apply ng parole. Ano pa sir, mga habitual delinquent. Yung mayroong may mga kaso, okay, na
against national security. Katulad po ng treason, rebellion, sedition, kudeta. Okay, ano pa sir? Yung mga tinatawag po nating mentally incapable, yung mga below 1 year lang po yung kanilang sentensya. Okay, yung mga violation okay, sa ating revised penal code, katulad po ng evasion of sentence na nakalagay sa ating 158, 157, tsaka 159. Okay, yung mga taka sa kulungan, okay, tapos nung nagkaroon ng tinatawag po nating uh, destructive calamity, tapos hindi po bumalik within 48 hours, no, disqualified din po yan. Yung mga may violation sa mga conditional pardon, automatic disqualified din po yan. Okay, ano pa sir, yung mga under appeal, election offenses, okay, na kung yung parusa lang ay destierro, tsaka yung mga parusa lamang ay yung tinatawag nating multa or fine only. So yung sila po ay mga disqualified pagdating dito sa tinatawag nating parol. Okay? Ayan. Okay, so ngayon sir, saan po kaya ina-apply okay yung parol na yan? Ang parol na yan class ay ina-apply po yan sa BPP ng 30 days before the minimum of the sentence ends. So sino po ang magbibigay niyan, sir? Ang magbibigay niyan ay yung tinatawag nating Bucor Director, no? Ang bibigay niya po ay yung tinatawag nating karpeta. Okay? So sir, magkakaroon po yan ng ah, formal petition to BPP to apply parole. So ngayon sir, ano po ang gagawin ni PPP? Magkakandak po yan ng pre-parole investigation. Okay, tapos after nyan, magkakaroon po dito ng tinatawag po nating voting. So ngayon, pag halimbawa nagkaroon po ng in-bank in-bank meeting, tapos napagbotohan po nila, akin na at marami sumang-ayon na bigyan po natin ng parol yung isang tao, is magkakaroon po dito ng decision of majority win. So ibig sabihin, pag mas maraming bumoto na bigyan ng parol yung isang tao, ay magagrant talaga yung tinatawag natin parol. Okay? So ayan. So yan po yung proseso ng tinatawag natin parol. Okay, sir. How about the executive clemency? Ang executive clemency naman, tandaan lang natin to, no? Okay, ang pwede lang po magbigay niyan ay walang iba kundi yung presidente. Kaya nga po siya tinawag na executive. So pag sinabi natin executive, no, ibig sabihin ng executive is president. Pag sinabi naman natin clemency, no, is to forgiveness. Forgiveness o kapatawaran na galing sa ating presidente. So that is the executive clemency. So ngayon para mas mabilis po natin maintindihan at malaman kung ano po ba yung mga klase ng mga executive clemency na pwede lang po ibigay ng ating presidente, no, tandaan lang po natin tong part. Okay, ano-ano yan, sir? Pardon, amnesty, okay, reprieve, tsaka yung tinatawag natin commutation of sentence. Okay, sir. Ngayon, pag-usapan po muna natin yung pardon. Pag sinabi natin pardon, okay, it is the form of executive clemency granted by the president. So, meron po tayo yung dalawang klase dito. Absolute, tsaka yung tinatawag nating conditional. Pag sinabi nating absolute, it is full forgiveness. No, ibig sabihin, okay, exclusive power ng ating presidente na kung saan lahat ng kapatawaran para ma-wash out lahat ng iyong kasalanan, lahat ng criminal liability mo, okay, na walang kahit anong klaseng kondisyon na ipapagawa sa iyo. Totally lahat ng mga rights or karapatan ng isang tao ay mababalik sa iyo. No, yan po yung tinatawag nating absolute pardon. Walang kahit anong klaseng kondisyon, mawawash out lahat ng iyong kasalanan or criminal liability. Okay, so that is the absolute pardon. Sir, ano naman po yung tinatawag nating conditional pardon? Pag sinabi natin conditional pardon, okay, so it is slight forgiveness given by the president kasi meron pa po itong tinatawag na kondisyon. So makakalaya ka pero kailangan pa rin ng supervision ng ating parole and probation officer. So ibig sabihin may kailangan ka pa rin panagutan, no? Mayroon ka pa rin kailangan sundin ng mga rules and regulation. Okay? Ayan, sir. Ano naman po yung tinatawag nating amnesty? Ang amnesty class, it is general pardon. O, pardon din po siya. Kapatawaran din po siya na binibigay ng ating presidente, pero general. Ibig sabihin, pag sinabi nating general, pang maramihan, pang isang grupo. So ngayon, sir, anong klaseng grupo po sila? No, usually, it is na politics group. So, ibig sabihin, ito po ay binibigay sa mga grupo ng mga politiko. Na kung saan itong mga politiko na to ay nakagawa ng tinatawag nating political crimes. Katulad ng ano sir, treason, sedition, rebellion, kudeta. Okay? Yan, so
kailan po siya pwedeng ibigay? Even before trial or conviction. So ibig sabihin pwede po siya ibigay kahit bago gawin yung tinatawag nating trial o yung tinatawag nating conviction. So now sir, sino po ang pwedeng magbigay na ito? Walang iba kundi yung president. Pero meron po tayong congruence na manggagaling sa ating Congress. Okay, sa ating mga senador, okay, sa ating bansa. So yeah, that is the amnesty. So tanda lang natin na binibigay po siya sa isang grupo, usually political group, at ang kanilang ginawa o kasalanan ay yung mga tinatawag natin political crimes. Sir, how about the reprieve? Pag ang reprieve naman ang pinag-uusapang class, ito naman po yan. Hindi po mawawala dito yung tinatawag po nating criminal liability. Ang gagawin lang po natin dito is temporary suspension of the execution of the penalty or sentence. Ibig sabihin, sir, hindi po talaga totaling tinatanggal ang iyong sentensya. No, hindi po tinatanggal ang iyong kasalanan o parusa. Ang tinatanggal lang po natin dito o yung ginagawa lang po natin dito is temporary suspension. Okay, tinatabi muna ang ating sentensya or tinatabi mo muna ang iyong kaparusahan pansamantala. Bakit sir? Ano po ba yung mga grounds ng tinatawag nating reprieve? Bakit po siya ginagawa? Ganito lang yan. Ang common grounds nito is number one, kung halimbawa buntis yung isang babaeng paparusahan natin. So kailan po natin siya pwedeng ituloy, sir? Aantayin po natin yan pag nag-deliver na. Ibig sabihin, nanganak na. Pag halimbawa, sir, nanganak na, aantayin pa rin po natin yan ulit. Bakit? Kasi aantayin po natin yan ng 1 taon bago po natin ituloy yung kaparusahan. Bukod dyan, sir, sa mga ganyan, na-apply din po ito sa mga old age, sa mga senior, na kung saan meron na po silang mga edad, na 70 years old and above. And also, na-apply din po ito sa mga mayroong mental illness, mga tinatawag po natin may mga insanity, may sakit sa isip, may sakit sa mga utak. Okay, so na-apply din po yung tinatawag nating reprieve. Kung saan, pag gumaling po sila totally, tsaka lang po natin pwedeng ibigay yung kaparusahan sa isang tao. Okay? And lastly, sir, yung tinatawag po nating commutation of sentence. Paano po binibigay ang commutation of sentence, sir? So dito naman class, hindi rin po matatanggal ang criminal liability, hindi rin po matatanggal ang kaparusahan. Okay, ang gagawin lang po natin dito is babawasan yung penalty na pwedeng ipataw sa isang tao. Okay, from heavier to lighter sentence. Okay, na kung saan pwede rin po siyang i-apply sa mga from longer sentence or longer imprisonment to shorter imprisonment. Okay, so ganyan po siya. So, ang ginagawa lang po natin dito is mitigation, reduction, shortening, lowering of the sentence. No, ganun lang po ang epekto nito. Okay? So yan din po ay binibigay ng ating presidente. So tandaan lang po natin yan. No? 4 po yung binibigay natin ng ating presidente. Yung tinatawag po nating pardon, amnesty, reprieve, tsaka yung commutation of sentence. So pag pardon ang pinag-uusapan, meron 2 yan. Okay, conditional, tsaka yung absolute. Okay, so pag natanggal na yung criminal conviction mo, lahat, wala kang kahit anong klaseng condition, that is absolute pardon. Pero pag sinabi natin condition, slight forgiveness given by the president, so mayroon ka pa rin kailangan sundin with supervision of our parole and probation officer. So yan naman po yung tinatawag natin conditional pardon. Pangalawa, sir, pag group of people ang binibigyan mo ng tinatawag natin pardon, usually ito po ay mga political group, at ang kanilang ginawa is mga tinatawag natin political crimes. Ang binibigyan naman po ng ating presidente dyan is amnesty. Okay, sir, pag halimbawa itatabi muna natin pansamantala or temporary suspension muna ng ating mga sentensya. Usually yung mga merong sentensya na death penalty, life imprisonment, or yung reclusion perpetua. Okay, yung mga yan, okay, sinasantabi muna natin, temporary suspension muna. Ang tawag naman po natin doon ay reprieve. Okay, so pag halimbawa, sir, babawasan po natin ang kanyang sentensya from heavier, to lighter sentence or longer imprisonment to shorter imprisonment.
Okay? So, binago lang po natin, mas pinaikli po natin ang sentensya ng isang tao o yung pagkakakulong ng isang tao, yung parusa o kaya yung parusang ipinataw natin sa kanya, mas binaba natin. Ang tawag naman natin doon ay commutation of sentence, no? Commutation of sentence. Okay? So, tandaan po natin 'yan. Okay? So, sir, and lastly, ay yung tinatawag po nating recognizance. Sir, sino po ang nagbibigay ng recognizance na yan? Ang nagbibigay ng recognizance class is walang iba yung korte. So, sir, kanino naman po siya binibigay? Binibigay po yan sa mga taong mahihirap. Okay, na kung saan wala po silang kakayanan na magbayad ng mga bail or penalty sa kanila. So ngayon, sir, paano po ginagawa ang recognizance? Papayagan po natin silang makalaya na kahit hindi po nagbabayad akin ang tinatawag po nating bail. Pero meron po magsusupervise sa kanila. At hindi po PPO or PPA ang magsusupervise sa kanila. Okay, kung sino lang po yung mga taong nakatira din sa kanyang barangay kung saan po siya nakatira. So pwede pong mga barangay officials, city official, or municipality officials. Okay? So sir, ngayon, anong klaseng penalty lang po ba ang pwedeng mabigyan ng tinatawag nating recognizance? Okay, so yan lang. Yan lang po yung mayroong penalty okay, na umaabot lamang ng kulong ng 6 months or maximum of 6 months. At merong multa na 2,000 pesos. Yan lang po ang pinibigyan na binibigyan po natin ng recognizance. Okay, so usually ito po ay mga minor offenses or yung mga tinatawag nating violations of city or municipality ordinance or yung infractions na tinatawag. Ayan. So ngayon sir, sino po ang ano sa kanila, ang magbabantay sa kanila? Ang magbabantay sa kanila class ay tinatawag po nating custodian, kung saan it is a trusted person in the community with good moral character. Ayan. Okay? So, ngayon sir, sino naman po okay, ang mga disqualified na hindi po pwedeng maka-avail ng tinatawag nating recognizance? Una is yung mga nagsisinungaling sa kanilang mga affidavit, no? False testimony or false information in their affidavit. Okay, ano pa sir? Yung mga tinatawag nating repeat offender, habitual delinquent, or yung mga recidivist na tinatawag. Okay? Ano pa sir? Yung mga dating nag-apply ng recognizance pero ang ginawa, nag-violate, tumakas. Okay? Ano pa sir? Nakapag-commit ng krimen habang sila po ay binigyan ng pagkakataon na kay magsilbi sa community-based correction katulad po ng probation, parole, tsaka yung conditional pardon. Ano pa sir? Mayroong chance na pag halimbawa binigyan po natin sila ng recognizance, nagbabalak po silang tumakas. O kaya, yung mayroong high risk of re-offending. No? Ibig sabihin, ito po yung mga klase ng tao na pag binigyan po ng recognizance, automatic magkukumit ulit ng panibagong krimen. At also, yung mga tinatawag natin may mga pending criminal cases. Ayan, so yan po yung mga disqualified okay, ng recognizance na tinatawag. So ngayon sir, sino naman po yung mga qualified na maging custodian o magbabantay sa isang tao na nabigyan natin ng recognizance? So that are the qualifications of custodian. So una, meron tinatawag na good character or good moral character. Pangalawa, kailangan kung saan nakatira yung taong binigyan ng recognizance, doon ka lang din po nakatira. So ibig sabihin, kailangan same barangay po rito. Pangatlo sir, kailangan hindi po kayo magkamag-anak or relative. At pang-apat, kailangan kasama ka sa mga grupong to. Yan, kasama ka sa mga grupong to. Halimbawa sir, ikaw po ay member ng church or religious sector. Ikaw po ay academe, nagtuturo, teacher, schools, uh, professor, ano pa sir, social welfare sector, member ka ng health sector, okay, cause-oriented groups, ano pa, mga charitable organizations, no, katulad po ng mga tinatawag nating uh, Rotary Club, no, mga ganyan. And also, mga accredited rehabilitation organization that approved by the local social welfare officer. So, kahit isa lang po dyan sa mga grupo na yan, no, pwede ka pong makapag-apply na tinatawag natin recognizance. Okay, so ngayon sir, what are the duties? Yan, what are the duties okay, of the custodian?
So, ang duty po ng custodian dito is guarantee appearance. No? Ibig sabihin, once na pinatawag yung isang taong nabigyan ng tinatawag nating recognizance, okay, so kailangan mapapunta niya po o mapa-attend niya po sa korte yung isang tao na yan. Okay, it is execute under oath. So, ibig sabihin, lahat ng kanyang mga mga duty dito, yung mga kanyang mga kinuha is nangako siya na gagawin niya po talaga. Okay, and court notification, pag sinabi natin court notification, sir, ganito po yan. Okay, so lahat po dapat ay napupunta, lahat ng notice o summon ng ating korte ay ang nakaka-receive niyan ay yung tinatawag po nating custodian. Tapos i-turn over niya naman po yan doon sa kanyang hinahawakan ng taong merong tinatawag na recognizance. Ngayon sir, paano po pag halimbawa hindi po nagawa ng ating custodian yan? Ano po ang kanyang magiging penalty? So meron po tayong penalty for non-compliance dito. So ano po ang pwedeng maging penalty dito, sir? Wala po tayong tinatawag na fine, pero meron po tayong tinatawag na imprisonment. Ano po yung magiging imprisonment niya dito, sir? So pwede po siyang makulong within 6 months to 2 years. Okay, within 6 months to 2 years. So ayan po yung magiging penalty ng isang tao, okay, na hindi nag-comply as a duty of the custodian. Okay? So tandaan po natin 'yan. So ayan lang po yung pag-uusapan muna natin ngayong gabi. Okay, at yung iba, okay, which is yung hindi natin napag-usapan ngayon, eh papasok naman po natin 'yan sa ating Q&A. Okay? So maraming salamat po at magandang gabi.